So usually, mga ganitong pagkakataon, pagkatapos ng live namin, kailangan matulog na ako. Hindi na dapat pagluluto kasi magagayat pa ako ng bawang, ng sibuyas, magpe-prepare pa ako ng mga ingredients. And usually, pag nagluluto ako ng adobo, napakaraming ingredients, no? Pero somehow, hindi ko talaga binigyan ng chance itong mga Dato Puti Classic Adobo Sauce. Kasi hindi ako naniniwala ng shortcut sa masarap na pagkain eh. Sa sobrang mahal ng ating mga karne, we have to make sure na masarap siya. And of course, mabubusog tayo. I'm very intrigued with this Dato Puti Adobo Series Classic Adobo because SB19 endorsed it. So I was able to get pininyahang adobo, humba, and the classic adobo. So ang challenge ngayon, hindi ko na kailangang maggayat ng bawang, sibuyas, at iba pang mga ingredients. Dapat, ito palang adobo series na to, sasapat na. Sa adobo talaga, minsan mahirap siyang timplahin. Minsan sobra sa toyo, minsan kulang sa suka, o sobra sa suka. Karaniwan, medyo nahihilaw yung suka. So, hindi mo talaga mahanap yung tamang timpla. Kaya, tingnan natin, makukuha ng Dato Puti Adobo Series yung tamang timpla ng adobo. Okay. So, sa SB19, sa Classic Adobo, si Pablo ang nakahawak ng Classic Adobo. So, hindi ko sure kung mahilig siya sa adobo. So, kukunin ko lang yung aking karne. So, ang nakalagay sa instruction dito is, in a pan, marinate meat with Dato Puti Adobo Series Classic Adobo Sauce for 30 minutes. And then, after 30 minutes, maglalagay lang ng 1 cup of water and bring to a boil. Okay? And then, continue to simmer until the meat is tender. Add salt to taste. So, imagine, hindi mo na kailangan mag-prepare ng any ingredients. So, tingnan natin to, no? So, this is roughly 1 kilo of adobo cut. Naglagay rin ako ng liempo dito. So, wow, it's very garlicky. Okay, so maglagay tayo. Kung makikita nyo, parang nito puro mga garlic bits. Ito eh. So this is really the classic adobo. Kasi naniniwala ako pag walang garlic, hindi siya adobo. And of course, maglalagay ako ng chicken liver. Konti lang. And then let's mix. Haluin lang na. Alam nyo, at this point, gusto kong maglagay ng paminta. At this point, parang gusto ko yung maglagay ng laurel. Pero, let's trust the process, no? And then, we will marinate this for 30 minutes. So, it has been 30 minutes at nakamarinate lang siya dito sa ref. When I check the label sa likod, these bits na nakikita natin dito, real garlic na kapag nag-simmer na siya, lalambot siya. So I think kailangan lang natin sundin talaga yung recipe na nagsasabing ibabad muna siya sa marinade before natin lagyan ng tubig. I think that is designed so that mag-marinate yung karne doon directly sa thick marinade sauce before pa siya ma-dilute with water. Kasi yung water, feeling ko, ang purpose niya talaga ay para mapalambot yung karne. So wala akong ibang inad, pero mamaya siguro I will add garlic. And then according sa instruction, let's put 1 cup of water. Kailangan lang natin siya bantayan to ensure na hindi siya manunuyo. So dapat alalay lang sa lakas ng apoy. Okay. Siguro 5 muna. And then 5 because pag kumulo na siya, siguro hihinaan ko na. Kumukulo na siya, what I'm going to do is medyo babawasan natin yung apoy. Okay. Ngayon, huwag kayo mag-alala kung yung liver will disintegrate. Okay? Okay lang yan. Kasi ang goal ko talaga dyan sa liver na yan is madurog-durog na siya sa dulo. I-slow simmer natin siya. Alam mo, sobrang weird lang kasi ngayon lang talaga ako nag-adobo ng ganito lang kaunti ingredients. No? So, siguro mga balik ako 20 minutes. Decided na wag na maglagay ng garlic kasi nga, makasabihin nyo na pasarap yung adobo because of the garlic. So, discipline lang na pagkatiwalaan ko yung recipe. Okay, lambot na yung karne. Okay, tikman ko siya. Perfect. Pero I think ang pinaka-judge dito is not just the sauce, but the meat itself. Kasi curious ako if
kailangan ba 30 minutes lang talaga to marinate the meat, no? Kasi usually sinasabi nila best if overnight. I don't know with this recipe. Natatakot lang ako na kapag in-overnight ko siya at ma-over-marinate siya, hindi rin maging masarap. Kasi I tried marinating some meats more than 24 hours or overnight. Hindi ganun kaganda yung naging resulta kasi masyadong naging maalat or masyadong parang naging ham na. Okay? Kasi chicken hindi rin maganda ma-over-marinate. So, I'm just gonna check whether sapat yung 30 minutes na binigay. Okay? So, I think okay na to. Okay? Okay. I love this consistency. As you can see, malapot na siya. Okay? Siguro kung pinatagal ko pa to ng mga 3 more minutes, magiging na siyang tuyong adobo. So, I think this is done. Luto na. I'm now here to check whether masarap itong adobo ng Dato Puti. So, pinakuluan ko siya around siguro 40 minutes, 10 minutes on high, and then 30 minutes on low. Depende yan sa laki ng cut ng karne. In the looks of it, it seems very delicious. Nilagyan ko na siya ng salt. Medyo fine-tune ko na yung lasa. Pero hindi ko siya pinatuyo ng sobra. Gusto ko pa rin yung may konting mantika at saka sabaw na magkasama. So, it's here. Now, I have my rice. Of course, mas masarap siguro kapag white rice. And, of course, hindi pwede mawala ang itlog. Oopsie! Wow! Pero syempre, first and foremost, I think, ang pinakamagandang gawin dito is tikman yung adobo as it is. Wala munang kanin, wala munang kahit ano. I don't know about you guys, pero hindi siya lasang instant. Hindi siya lasang instant adobo. Parang hindi siya shinorkat. Kasi yung lasa niya, if I may say, kalasa siya ng isang luto ko ng adobo. At masasabi ko siya classic adobo kasi may toyo, may garlic, at saka may vinegar. Tikman natin siya with rice. Then I'll get the taba. Sarap. And of course, the sauce. Sauce, konting atay, karne na may taba, tapos lagyan na natin ng soft-boiled egg. Ooh, okay. The perfect bite. Sobrang sarap niya. Alam to ni Blake, alam to ng mga friends ko. Hindi ako pumupuri ng sobra pag hindi talaga masarap. Lagi kong sasabihin, masarap siya pero mas masarap yung gawa ko. But this one is a foolproof recipe. Kanina, I was contemplating kung lalagyan ko ba siya ng pepper or lalagyan ko ba siya ng more salt or patis, garlic, lalagyan ko ba siya ng laurel. Pero with this recipe, hindi na kailangan. So, if may handaan kayo, pag may bisita pupunta sa bahay nyo, secret lang natin. Gamitin nyo na yung Dato Puti. Ngayon, titikman ko naman yung laman loob. Okay? Ito yung puso at yung atay. Sarap. Hindi ako nagbibiro. So, ito ang gagawin ko. Magluluto ako ng maraming batch ng adobo, pakakain ko sa mga co-workmates ko. Hindi ko sasabihin sa kanila Dato Puti yung ginamit ko. Kapag nalamat, namimiss ko yung killer adobo mo. It's our dirty little secret. This is not sponsored, ha. Sarap. Rice pa tayo. So, ganito gagawin ko. Magtatabi ako sa ref and then titikman ko siya again, siguro after 24 or 48 hours. Sabi nila mas sumasarap daw yung adobo, di ba pa mas tumatagal. So let's see kung pareho dito. Let's reheat the adobo. Si Congressman Joy Defensor from Iloilo of the NBI. Mahaba ni Sir Dinor na kapunan. Sarap pa din. I know merong spicy version tong adobo, pero tatry ko siya kung paano ko nilagyan ko siya ng sili. I mean, this one is fresh sili. Approve. Masarap. Actually, hindi lang masarap. Sobrang sarap niya. Now, I know makakatipid siya kasi this is around 30 plus only pesos. So, instead of buying sibuyas, garlic, laurel, and any other basic ingredients of adobo, might as well just buy this one, especially if you're abroad. Pag nasa abroad kayo, convenient. So this is approved. You just need to try this one.
Now, if you want me to try other variation of the adobo series like pininyahan, humba, spicy adobo, and of course yung adobo sa gata, let me know. Pero this one is already perfect.